Hi! Hello! Hello again. Hello! Babalikan natin ang nakaraan ni Mayor Leni Robredo dito sa bahay na to. Dito siya lumaki sa Naga. This wall was how it used to be? Hindi. Ito, hindi pala. Yan lang yung bago. Kasi dati wood yan. Ilan kayo magkakapatid? 3. And you were? Ako yung eldest. Pero yung mga kapatid ko wala dito eh. Oo. Nasa US, yung sister ko, yung brother ko nasa Canada. So solo talaga ako dito. So ano talaga? Bachelorette. Na-curious ako about the old house. Pinundar niyo bang mag-asawa? Apartment kasi yun eh. Apartment owned by my husband's family. Nandun kasi kami for 1994 until the year he died, 2012. Nung congressman ako, half of the week I'll be here, half of the week I'll be in Manila. Doon ako umuwi. Pero sobrang lungkot. Buti walang nagsabi sa yung step down dahil VP na kayo noon. Marami. Gusto ko yung trabaho ko ngayon. Oo. Kaya para sa akin, I'm also doing this for myself eh. Yung pagiging VP ba yung pinaka-challenging? Tingin ko ang pinaka-most difficult assignment ko yung mayor. To date? To date. Either nasasamid ka or naluluha kayo. Ako? Oo. Nauubo na. Kala Sorry. ko emosyon. Sorry guys. That's not emotion that you see. Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Kasama sa pangarap, pagsikat ng araw sa umaga. Sa gabi, nasa tabi, don't you worry. Tara, let's be happy. Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, ako'y sa'yo. Ganyan ang Pilipino, nagbibigay, dumaramay, gumagaan ang buhay. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako. It's a B-Day. Dahil ngayon, babalikan natin ang nakaraan ni Mayor Leni Robredo dito sa bahay na to. Dito siya lumaki sa Naga. Tara, pasukin natin. Hi! Hello! Hello again. Hello! Dito daw sa bahay na to, lumaki si Ma'am Leni when she was 5 years old. Tama po ba yun? 5 years old. Nagbago na. I mean, Ang nagbago lang dito, essentially lahat pareho. Except that yung piano, dati nandito yan. marunong kang magpiano. Oo, pero not as good as my children. Etong marmol na to, dati na Pareho rin. lang. No way! Pareho. This wall was how it used to be? Hindi. Ito, hindi pala. Yan lang yung bago. Kasi dati wood yan. Ilan kayo magkakapatid? 3. And you were? Ako yung eldest. Pero yung mga kapatid ko wala dito eh. Oo. Nasa US, yung sister ko, yung brother ko nasa Canada. So solo talaga ako dito. So ano talaga, bachelorette, ano? Ano ang feeling na parang single ka ulit? Actually, na-enjoy ko siya in the sense na nakakatulong siya sa trabaho ko now. Na, syempre, mas mabuti may asawa kasi may tutulong sa'yo. Pero as far as yung time management is concerned, pag growing kasi yung kids, lahat ng oras kailangan ka eh. Parang unimaginable na mag-mayor ako, na maliliit pa sila. So, mabuti, nung nag-congresswoman ako, si Jillian was in high school already. Si Trisha was in college, si Aika working na. So, ngayon na nag-mayor ako, lahat sila working na. So, umuwi-uwi na lang sila dito to visit me. Can you tell me something about your parents po? Yung dad ko, lawyer, was a long-time judge. Ano siya? RTC judge. Until he retired at the age of 70. We lost him when he turned 80. Yung mom ko naman was a teacher all her life. She started teaching at the age of 18 and was still teaching at the age of 82. So, a few years after she retired, namatay siya. Never retire Oo, dapat. never retire. Never retire. So, pag working woman,
Minsan nababawasan ba ang pagiging nurturer? Oo. Ganun din si mama. Oo. Tingin ko nababawasan kasi talagang kulang yung time mo eh. To nurture the kids. Halimbawa ako, mas nurturing ako kaysa sa nanay ko eh. Lawyer na ako noon, I was practicing already. Pero ano sa akin, talagang pag 5 o'clock, oras na yun para sa mga anak ko. But you had the time ba? Or Yes. hindi rin? Yes. You also I was had- working. I never stopped working. So mahirap din. Full-time ako nag-work. Pero pag 5 o'clock, talagang dedicated na yan sa mga bata. Pareho kayo ni Secretary Robredo na gano'n, yung Oo. disciplined when it comes to your time Oras, for family. oras. Bakit? Pareho yung paniniwala namin na there will be no quality time without quantity time. Pareho kami. So, yung asawa ko may rule siya sa bahay na all meals should be eaten together. So, dito, breakfast, lunch, dinner, magkakasama kami. But you were quite young, di ba? Then? I married at 22. I had Aika when I was 23. But you knew what you wanted already as a... Masunuran ako sa asawa ko at that time kasi he was 7 years older than I was. Pero aligned kasi yung values namin eh. And yung painting, sabi Yung niyo si mga Mama. paintings yan ng nanay ko. Meron pa doon sa dining. Okay, etong mga photos, what are these? And the parents ko. Yes. Dito umakyat ng ligaw si Oo, Secretary. oo. Naalala Yan yung mo pa? sister ko. Yung nasa abroad. Tapos eto yung brother ko. How old are they? Yung sister ko 2 years younger. Brother ko 5 years younger. The Ito house, pala, yeah. pinalitan ko to. Yung nanay ko kasi mahilig dun sa mga carve. Eh, feeling ko sobrang heavy tingnan. So, dati round table to na wood na carvings. So, bumili na ako ng IKEA. Oo. Yan, mga paintings pa yan ng nanay ko. Hindi, naglinis na kasi ako. Pero yung sala set, kanya pa yan. Ito lang pinalitan ko. Pag sabi niyo naglinis na, nagbawas na ng space. Nagbawas na. Kasi yung nanay ko mahilig sa gamit. Eh. Oo. So, Kayo? hindi eh. Hindi ako mahilig sa gamit. Hindi ako nag-accumulate. Halimbawa yung nanay ko, dati meron ditong parang China cabinet. Ang biro ng daddy ko, mamamatay na lang kami, hindi ko pa nakakainan yung mga regalo sa amin sa kasal. Oo. Eto na, kitchen lang yon. You cook, di ba? Oo, pero I don't have time anymore. Since I started being mayor, I haven't cooked at all. Parang walang mga album-album, mga... Binabaha kasi, nabaha. Kaya Nabaha kami nung Yolanda, yung mga album sa amin nasa basement, nabaha. nasira. Hindi naman lahat, pero konti na lang yun na... Oo. Yung basement namin binaha nung Christine. What's this? Solar. Naka-solar na siya. Naka-solar. Nagmamahalan na, mahal ng kuryente. Oo. Saka yung dream ko nga na lahat na government buildings owned by the city, i-solar na. So, etong bahay na ito, bumalik kayo sa bahay na to dahil... Nung pagkatapos ng vice presidency, pagbalik ko dito na ako. Alam ko naman kasi na eventually dito ako magre-retire. Yung choice, yung bahay namin ni na Jess, bahay namin ng mga bata, pero sobrang lungkot doon. Although yung karamihan ng mga gamit namin nandun pa din, pero parang hindi ko na siya kayang mag-isa ako doon tapos parang it holds a lot of memories na mahirap. So ito was the I think was the better choice na bumalik dito. Unang-una malapit sa City Hall. Tapos very comfortable ako dito. Na-curious ako about the old house. Pinundar niyo bang mag-asawa? Apartment kasi yun eh. Apartment owned by my husband's family. Nandun kasi kami for 1994 until the year he died, 2012. So most of our married life was spent in that house. Nung congressman ako, half of the week I'll be here, half of the week I'll be in Manila. Doon ako umuwi. Pero sobrang lungkot. Sobrang lungkot kasi, eto kasi madali, hindi mas malungkot kasi
halos 1.5 stories lang ito eh. Yung yun, 3 stories siya. Masyado malaki. Na maliit na bahay pero pataas. Never naman kayong nakitaan ng lungkot? Ever? Nalulungkot Wala, rin pala kayo. Masyado lang siguro ako stoic. How to be stoic. Pero totoo, parang never kayong nakitaan na parang mahina. Tingin ko ano yon, parang survival mode. Kasi nung namatay yung asawa ko, yung 3 daughters ko, lahat yon very close to their dad eh. So ang pinaka-worry ko talaga yung 3 mga anak. Ang tingin ko, ang paniniwala ko noon, which I think proved to be correct, they will derive their parang strength from me. Magpakita ako mahina, baka lalong ma-compound yung kalungkutan. So ako, pinakita ko talaga na kaya natin to. Parang hindi kami nag-give way to our grief. Now, you're at the point, family-wise, your kids are on their own. Yes. Nasaan sila? One is married. One is married. The second one is still in the US. Although, kinukumbinsi kong bumalik na. The third one, after 6 years in New York, decided to come back. So, she works for government now. Ako siguro, until that time na yung 3 nandito na, mas panatag na yung loob ko. Paano kayo pinalaki ng magulang nyo dito sa bahay na to? Very, very close as a family. Yung tatay ko yung mas nurturing kaysa sa nanay ko. So, yung tatay ko yung naghahatid sundo sa amin sa school. Yung nanay ko, hindi typical na Filipino mother eh. Hindi siya marunong magluto. Malinis siya sa bahay. Pero yung nanay ko, I think yung nag-exact ng excellence sa ginagawa. Naalala ko before, syempre may mga academic contests akong sasalihan. Yun, kahit yung nanay ko, hindi kami chinututor everyday. Pag may contests ako, siya yon. Siya yung mag-rehearse sa akin. Yung daddy ko, nung maliliit pa kami, practicing lawyer siya. Until he eventually became a judge when I was in high school. Tapos until he reached the age of 70, judge siya. Yung nanay ko, babalik kasi nagtuturo sa grade school, high school, college, graduate school. Ano yon? Siguro sa nanay ko nakuha yung pagiging sobrang workaholic. Yun nga eh, parang nung natapos kayo sa pagiging VP, hindi nyo naman kinailangang maghanap ulit ng gagawin or sakit ng ulo. Malaking problemang isosolve. Actually, sobrang na-enjoy ko yung 3 years na hiatus. Kasi yun yung nabigyan ako ng opportunity to go to Harvard and teach. So, nag-teach ako for 1 term. Parang visiting. Tapos after nung pag-teach ko doon, maraming opportunities for speaking engagements abroad. So, halos yung 3 years ko, biyahe ako ng biyahe. Ano yon? Parallel yon sa ginagawa namin sa Angat Buhay. Because after my term, we decided to launch Angat Buhay as an NGO. So ako yung chairman ng Angat Buhay. So parang yung 3 years na yon, parang best of both worlds for me. Every time I'm home, nag-work ako sa Angat Buhay. Pero most of the time, nagbabiyahe ako. So yun yung kung wala kayo sa politics. Nung wala kasi ako sa politics, practicing lawyer ako. Pero I was working with an NGO called Saligan. Talaga, grassroots work kami. Dahil ang area namin, Bicol, umiikot talaga kami sa Bicol to help farmers, fisher folk. So, yun talaga yung pinakatrabaho namin. Even if hindi na kayo mayor. Kung hindi ako kumandidato after my husband's death, most probably, nandun pa din ako. Siguro nag-judge ako. Oo. Yes. Kasi when he died, I was applying to be a judge. I was just waiting for the president to sign my appointment papers. So parang following the footsteps of my dad. Ini-imagine ko kasi ngayon po, parang sabihin nyo ng sakit pakinggan, but with Donna, children are not here, but you're still very much active. Oo naman. Actually, na-appreciate ko yung stage in life ngayon eh. Which is? Parang I am able to do a lot of things for myself. For myself na to eh. For yourself ang pagiging. Oo naman. Kasi gusto ko yung ginagawa ko eh. Ang galing kasi madalas may maririnig ka na empty nester, time to love myself. And yet, at this
phase in your life, here you are. Yeah, doing what you want, which Yeah. is... Gusto ko yung trabaho ko ngayon. Oo. Kaya para sa akin, I'm also doing this for myself. Eh. Kasi this is what I love to do. And yung mga binigay sa akin were so much more than what I prayed for. Eh. Marami sa akin binigay na hindi ko naman nga hiningi, pero binigay. So, giving back, pero it doesn't feel like a sacrifice. Eh. I find joy in doing, lalo na community work. Pero yung pagod sa katawan, di na tayo ganun kabata. Oh, kaya nagkakasakit ako. Actually, galing lang ako sa sakit ngayon. But even then, I don't think everyone is given the chance to do this. So ako, sobrang grateful ako. Sa life stage na to, ano pang hanap nyo? Wala na. Mas gusto ko mag-asawa na lahat na anak ko. And yung pampakasawa nila, maayos. Para hindi na ako masyado nag-aalala. Kasi kung may mag-aalaga na sa mga anak ko, pwede nang mas relax na ako. Although ngayon, hindi ko naman sila inaalagaan na. Actually, sila yung nag-aalaga sa akin. Kasi sila yung nangungulit ng mga medical check-ups. Sila nagnanag sa inyo? Sila yung nagnanag. Nung bata ba sila, pinapagalitan mo sila sa kanilang health? Ano parang getting a dose of your medicine? Ako tiger mom ako eh. At this point, do you still feel needed by your children? Oo naman. Talaga? Oo naman. Lahat pa din yun mama eh. Yung decision making, lahat pa din nakasangguni sa akin. Nung kinasal si Aika, how was that? Masaya. Parang fulfillment din siya ng pinagdadasal. Kasi as a parent, wala ka namang ibang wini-wish kundi yung anak mo makapangasawa ng maayos. So, nung kinasal siya, another daughter is getting married this year. So, same. Isa na lang yung natitira. Parang ako naman, prayers answered. Lagot ako, pero kailangan ko tanongin, Mayor, pasensya na. Love life, naiisip nyo ba? Diyos ko. I don't think kaya kong pumasok sa isang relationship with another man. Just the thought of it. Tapos, pangalawa, gustong-gusto ko yung independence ko ngayon eh. Masaya ako while I was married to my husband. Pero ibang-iba yung buhay ko noon. Siyempre noon, mapagsilbi ako eh. Tapos after nung asawa ko, yung mga anak. Tapos ngayon, eto naman yung for me. Oo. Tapos maghahanap pa ako ng problema. So I don't think hanggang sa kamatayan na possible pang magkaroon ng relationship. Do you see yourself an empty nester or never kaya mangyayari yun? Ako mas nakikita ko na mag-aasawa na sila tapos ako palipat-lipat na lang sa kanila. Dito yung aking base, pero bisibisita na lang ako sa kanila. Mas maganda yun. So at least, it's a very vibrant image of yourself when you grow old. Oo. Yung binigay sa akin ng Diyos, more than what I deserve. Wala na akong, parang wala man lang akong dahilan para humiling pa ng iba. Kahit itong pag-mayor, parang ano na to, exclamation point for me. Parang yung pag-VP, parang sobrang out of the world yun for me. Pero yung nabigyan ako ng pagkakataon, sobrang laking bagay. Parang bakit ako? Buti walang nagsabi sa yung step down dahil VP na kayo noon. Marami. Nagsabi? Oo. Meron. How do you... In fact, nung magkakandidato ako, syempre may mga ayaw naman sa akin na bakit pa pag-mayor. And sa akin naman, klaro naman sa akin yung motivations ko kung bakit eh. So it's not the office. Hindi yung opisina. Well, to a certain extent, it's the office. Because it's the office that allows you to make a huge difference. Naniniwala na yung laban na to, hindi ko lang naman to laban eh. Parang laban ito ng mga tao sa amin. Nag-umpisa kami, walang-wala talaga. Pero there were people na tumataya na kahit mukhang wala pa akong kapag-apag-asa. Ang nagmamahal, kailangang ipaglaban ang minamahal. Yung pagiging VP ba yung pinaka-challenging? Actually, hindi. Hindi. I think yung pagiging mayor. Talaga? Di ba yung VP, ang only mandate mo under the Constitution is succession. Inahanda mo lang yung sarili mo na just in case may mangyari, handa ka to step up. Yun lang. Although in my case, hindi ako nag-settle for the ceremonial roles. Nag-launch na ako ng Angat Buhay kasi I felt like
it would be such a waste of the 6 years given to me. So sabi ko, dapat ang office of the VP mas advocacy heavy. So we tried to reinvent the office and we were successful. So yung angat buhay nandun na. Pero hindi siya kasing challenging ng pagiging mayor kasi yung VP parang you had the luxury to decide what advocacies you want to pursue. Sa pagiging mayor, araw-araw iba yung problema. At hindi ka pwedeng mamili na ito lang yung gusto kong gawin. Lahat dito away ng neighbors, animal poop, busted street lights, kung ano-ano, problema mo. So, mas mahirap siya kasi everyday iba. Kailangan yung decision making mas mabilis. Tapos you have to contend with the bureaucracy. Tingin ko ang pinaka-most difficult assignment ko yung mayor. To date. To date. Ang pinakamadali siguro yung Congress. May senior citizen sector, but the Naga City government as well. Whereas from calendar year 2023 to 2025, we serve as president of the Naga City Senior Citizens Federation. Ang Barangay Assembly po, importanteng maray. Ano importanteng maray? Dahil siya ang lugar na makakapagpahayag ka mo ang sa indong mga kahapotan, kung igo ka mo mga issues, kung igo mga reklamo, kung igo mga pag-umaw, ini ang panahon. Pero sa kuya lang mong pasasalamat, Ikap Buboy, Bilog na Konseho, SK Chiendon, saka sa mga SK officials, saka sa Indo po Gabos, sa pagsuporta po nito ng mga programa ng lokal na gobyerno. Mabuhay po mga. Ano yan? Hanggang habang buhay mo, maraming aayusin. Okay lang yun. You won't retire. I don't think you will retire. Hindi pa siguro. Hindi pa anytime soon. Ano naman, sabi ko nga, I love what I'm doing. Although, nakakatawa lang kasi pag yung mga staff ko nung vice president ako, bumibisita dito. Meron akong barangay visits na sumama sila. Yung barangay visit, parang ako yung inimbitahan sa barangay kasi marami silang problema. So, pinapakinggan ng mga staff ko. Pagsakay ko sa sakyan, sabi nila, Ma'am, iba na yung mga problema mo ngayon, ha? Hindi na West Philippines yan. Mga away na ng mga pagkakapitbahay. Pero very real kasi. Hindi ko siya dinidiscount na parang less meaningful. Kasi ito yung katotohanan ng pang-araw-araw na buhay ng Pilipino eh. Yeah. I guess, no? Parang tama eh. Parang hindi siya maliit na bagay. Hindi siya mundane, pero ito yung katotohanan eh. Ito yung pinoproblema nila eh. But, bumabalik na yung mga naghahanap ng benchmark. Mukhang madami pa rin namang humahanga sa inyo. Actually, every day, every office day, maraming groups na pumupunta, magbe-benchmark. Happy naman kami doon kasi recognition din yun na tama yung ginagawa namin. Pero kami din, nagbe-benchmark din kami sa iba. Kasi marami ding mabuting nangyayari sa iba na kailangan din naming pag-aralan. At siguro bilang isang babae sa mga makakapanood sa inyo at nai-inspire na pwede palang to continue on. Isipin mo kasi nakaangkla kadalasan sa pamilya eh, di ba? Oo. What do you have to say? Parang look at you. Hindi sa akin naman, yung roles na piniplay natin, hindi kailangan na malaki o maliit. Kasi tingin ko yung laki sa kaliit, relative yun eh. Pero ang punto lang, kung ano mang role na piniplay natin ngayon, ang mga questions lang naman, ginagawa ba natin ang lahat? To be able to fulfill whatever role is given to us. Whether nasa bahay ka lang, or tagaluto ka, o tagalaba ka. Basta maayos yung ginagawa mong trabaho, nakakatulong ka sa iba. Hindi dapat nilolook down yung mas maliliit na roles. Kasi in fact, may mga roles na akala lang ng iba maliit, pero mas mahirap pala. Gaya ng pagiging housewife. Ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya maging housewife na nasa bahay lang ako. Kasi hindi ko kaya yung trabaho na from sunrise to sundown, o way after sundown. Ikaw yung pinakaunang gigising, ikaw pinaka-late na matutulog, tapos unappreciated ka pa. Tingin ko yung pagiging housewife, yung pinakamahirap na trabaho sa lahat eh. Sana kung ano man roles na binibigay sa atin, hindi siya maging source ng
yung unhappiness natin sa sarili. Paminsan kasi nagme-measure tayo ng worth natin pag kinukumpara natin sa iba eh. Dapat hindi. So, kung ilalarawan mo sa isang salita yung buhay nyo ngayon, kinalalagyan nyo, ano yun? O sige, wag one word. Pwedeng wag one one word. sentence. Ako tingin ko yung buhay namin, isang malaking grace from God. Kasi pag pinag-uusapan namin magpapamilya, ang daming dumating sa buhay namin na may maganda, may masama. Pero kahit anong dumadaan, nakakayanan, tapos yung binibigay sa amin, yun nga, so much more than what we deserve. So tingin namin grace na yun. Kaya dahil grace siya, kailangan ipakita na appreciated mo yung binigay sa'yo. And that's the other side of Ma'am Lenny Robredo. Sa'yo ako. Hindi, Bernadette, sa'yo ako. Thank you. Thank you. Just be. Sa'yo ako. Sa'yo ko, sa'yo ako. Sa'yo ako. Kumusta ka?